Magandang gabi, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Ligtas ang mga Pinoy na naapektuhan ng magnitude 6.8 na lindol sa bansang Morocco, pero ilan sa mga kababayan natin ang natatakot umanong bumalik sa kanilang mga tirahan. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, tumugon sila sa sitwasyon ng kulang-kulang 20 Pinoy na wala umanong matulugan matapos ang lindol. Anya, natatakot pang bumalik ang mga ito sa mga tinutuluyan nila dahil sa mga patuloy na aftershock. Sa naunang ulat ng Department of Migrant Workers, nasa 400 Pilipino ang apektado ng lindol. Nagpadala naman ang Embahada ng Pilipinas sa Rabat ng pagkain at tubig para sa mga apektadong Pinoy. Samantala, wala pa umanong Pilipino sa Libya ang nagpayag ng kagustuhang umuwi kasunod ng matinding pagbaha doon. Ayon kay De Vega, lahat ng Pinoy doon ay kasalukuyang naglalagi sa kanilang sariling bahay o apartment. Sa kabila nito, bukas anya ang linya ng DFA para sa sinumang mangangailangan ng tulong, lalo na kung gusto nilang umuwi ng Pilipinas. Nanawagan naman si De Vega sa mga Pilipinong may kamag-anak na nawawala sa Libya na makipag-ugnayan agad sa mga otoridad. Tinatayang nasa 18 hanggang 20,000 ang namatay sa pagbahang dulot ng bagyong Daniel sa lungsod ng Derna. Tumaas ang halaga ng remittance na padala ng mga overseas Filipino worker ngayong katapusan ng Hulyo kumpara noong nakaraang taon batay sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Umabot ang cash remittance na dumaan sa mga bangko sa naturang buwan ng $18.78 billion o mas mataas ng 2.9% kung ikukumpara noong Hulyo 2022. Nasa $20.91 billion naman ang personal remittance na hindi dumaan sa mga bangko, na mas mataas din ng 2.9% kung ikukumpara noong nakaraang taon. Nasa 41.3% ng mga cash remittance sa unang 7 buwan ng taon ay nagmula sa Estados Unidos. Ang iba pang remittance ay nanggaling naman sa Singapore, Saudi Arabia, Japan, United Kingdom, United Arab Emirates at iba pang bansa. Batay naman sa July Consumer Expectation Survey ng BSP, 95% ng mga kabayang nakakatanggap ng remittance ang nagsabing ginagastos nila ito sa pagkain at iba pang pangangailangan. 60% ang nagsabing edukasyon ang pinagkakagastusan nila. 50% naman ang gumagastos sa gamot, habang 34.9% ang naguhulog sa savings. Nagpahayag ng interes ang GMR Group ng India na mamuhunan sa Build Better More Infrastructure Program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, partikular na tinukoy ng grupo ang mga proyekto sa mga paliparan, kalsada at enerhiya sa bansa. Ani Garafil, layunin ng mga opisyal ng GMR na magbibigay ng mga pangmatagalang solusyon sa infrastruktura at enerhiya ng bansa. Kumpiyansa naman ang Pangulo na magagamit ng GMR ang kanilang kaalaman at karanasan para sa pagpapaunlad ng mga proyektong pang-infrastruktura sa bansa. Samantala, sinabi ni Leonides Virata, Chief Executive Officer ng Cavitex Holdings, na may nakikitang potensyal na solusyon ang nasabing Indian company sa pagtugon sa airport congestion sa bansa. Ang Cavitex Holdings ay ang lokal na kasosyo ng GMR at nakakuha ng proyekto sa Sangley Point International Airport. Ayon kay Virata, naghihintay pa lamang sila ng pahintulot mula sa pamahalaan bago simulan ang groundworks. Dagdag pa niya, plano ng kumpanya na simulan ang konstruksyon sa susunod na taon at tapusin ang runway sa loob ng 5 taon. Tiniyak ng Department of Information and Communications Technology o DICT na papaigtingin nila ang pagbabantay sa mga online paying platforms, delivery apps at shopping platforms gaya ng Shopee at Lazada upang protektahan ang publiko. Ayon sa ahensya, isasagawa ito sa pamamagitan ng Consumer Application Monitoring Systems o CAMS na inilunsad ng ahensya nitong Miyerkules.
Ayon kay DICT Secretary Ivan Uy, ito ay bunsod ng mga reklamo sa mga online services na kadalasan ay sinisisi ang hindi magandang internet connection. Sa pamamagitan ng CAMS, maaari nang matukoy ng mga users kung maayos ang performance ng mga online applications na ito. Sinabi rin ni Uy na magandang pagkakataon ito para paigtingin ang ugnayan ng pribado at pampublikong sektor. Ipatutupad ang Consumer Monitoring Systems ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT sa 100 lugar sa buong bansa, kasama na ang National Cybercrime Hub, katuwang ang kumpanyang Mozart, isang kilalang digital company sa Singapore. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Wilnard Bacelonia, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.